ang aso kong si Wangkai ay tumatahol buong araw at gabi. Malapit nang tumawag ang property manager ng pulis. Ma'am, bitawan niyo muna para hindi kayo makagat. Nag-iba ka ng pabango. Ang asawa ko ay nag-uwi ng limited edition galing ibang bansa. Anong problema? Pumunta ka sa banyo at kuskusin ang mga pulso at leeg mo ng sabon ng 3 beses. Ang pabango ay may musk na amoy mabangis na hayop sa mga aso, kaya natatakot ito, kaya tumatahol ito para magpakatapang. Sige, pupunta na ako. Ang galing. Tumigil nga. Leo, magkano? $40. I-scan mo ang code. Leo, ang galing ng tingin na iyon at nadagdagan ng 50,000 followers ang livestream. Tigilan mo na. Sunod. Leo, paano ka napunta sa ganito? Kung para sa konsultasyon, pumila. Kung hindi, lumabas. Nora, ito pala ang ex-boyfriend mo? Malamang bulag ako noong college. Mahal, may trabaho ba itong basurang ito? Tara na. Dahil nandito na tayo, bilang limos na lang. Leo, itong aso ay purebred na $60,000 ang halaga at kumikilos ito ng sira-sira kamakailan. Ayusin mo. At iyo ang pera. Kung hindi mo maayos, sisirain ko ang tindahan mo. Nora, bitawan mo. Lumayo ka. Hindi mo ako tinatakot. Si Buster ay pinakamalapit sa akin, kaya hindi ako kakagatin, di ba? Lumayo ka. Ah, Buster, tumahimik. Leo, ano ba ang ginagawa mo? Sinusubukan mo bang sakalin ang aso ko? Kung hindi ko siya pinigilan, mawawala na sana ang baby ninyo. Ha ha! Leo, may sertipiko ng pedigree si Buster. Hindi siya kakagat ng pamilya. Gusto lang niyang lumapit sa asawa ko. 3 araw na siyang hindi kumain o uminom, at walang makitang problema ang vet. Narinig namin na ikaw ang dog whisperer dito, na nakakausap ng aso, kaya pumunta kami sa iyo. Karne. Ang bango ng karne ng fetus na yan. 2 buwan pa bago ko ito makakain. Gutom na gutom. Bakit hindi pa siya kumakain? Ano ang nalaman mo? Hindi ito anorexia. Hindi siya makontento sa patay na karne na ito. E ano ang gusto niya? Gusto niyang kainin ang fetus sa tiyan ng asawa mo. Leo, kung niloloko mo kami, sabihin mo na lang, ano ang punto ng pananakot sa buntis gamit ang kasinungalingan? Agresibong lahi ang mga Rottweiler. May predatory drift sila. Ngayon, itinuturing niyang biktima ang asawa mo. Inirerekomenda ko na i-euthanize siya agad. Kung hindi, may mamamatay. Buwisit. Nora, tara na. Panloloko ang lugar na ito. Makulit na tao. Hindi mo ako mapipigilan. Leo, ngumiti ba ang asong iyan? Ang asong iyan? Hindi ordinaryong aso iyan. Leo, anong nangyayari? Binalaan natin ang mag-asawang iyon, pero tinawag nilang Shady Shop ang tindahan natin. Hindi ka makikipag-usap sa mga nakatakdang mapahamak. Ang mga tao, ang kanila lang ang itinuturing nilang kayamanan. Pero Leo, mapanganib ba talaga ang Rottweiler na iyon? Kumakain ito ng tao. Ang normal na aso, binabantayan ang pagkain nila. Babala iyon. Ang asong iyon, ang tiyan ng tao ay parang sariwang karne sa kanya. Pero determinado siya, tumatangging maniwala. Wala siyang pagpipilian. Kapag nakatikim ng dugo ang halimaw, hindi mapipigilan ang instinct. Sa loob ng 3 araw, lalapit sila sa akin na nakaluhod. Ben, ito na ang 8 beses. Kahapon, inatake nito ang 3 bata at ngayon, inatake nito ang isang matandang babae na may sakit sa puso. Tinawagan na ng HOA ang pulis at hanggang ngayon ka lang para alisin ang aso o papatayin ito doon mismo, walang kung ano-ano. Honey, huwag mo siyang parusahan. Si Buster, madalas good boy, at siguradong ang mga taong iyon ang unang nang asar sa kanya. 7 taon ko na siyang inalagaan,
at para na siyang anak ko. Lahat ng 8 pet hospital sa bayan, kapag narinig nilang ito ay isang Rottweiler na nangangagat, kahit may 20,000 dolyar, walang nangahas na tumanggap ng trabaho. Subukan natin si Leo ulit. Pero kahapon, tinawag natin ang pwesto niya na Shady Shop. Ang pera ang nagpapasya, kaya hindi ako naniniwala na mananatili siyang mayabang at tatanggihan tayo kapag nag-aalok tayo ng pera sa kanya. Tatlong taon na, Leo, wala ka pa ring pinagbago. Nora, para sa gamutan, pumila. Walang sisingit. Sige, Eddie, usapang negosyo. May 20,000 dolyar sa card. Ang sweetie ko hindi kumakain lately. At kakaiba ang kilos niya. Kailangan mo siyang ayusin. Nora, noon, hinamak mo si Leo dahil wala siyang pambili ng bahay kasal. Tapos sumampa ka sa kama ni Ben. Sino ang gusto mong insultuhin sa 20,000 iyan? Insulto? Ang 20,000 iyan, kayang magpatakbo ng kubong ito sa isang taon. Noon, humingi ako ng 2 milyon para sa bahay kasal. Hindi ka man lang makabayad ng down payment, ngayon nagmamataas ka pa. Itong penthouse sa Kabayanan, fully paid na. Tingnan mo ng mabuti. Saan mo nakuha yung pera? Akala mo hindi ako kikita ng 2 milyon sa buong buhay ko, ha? Ngayon, pusta ko sa iyo ng 2 milyon kaya ako siyang gamutin. Ibibigay mo sa akin ang 2 milyong cash. Kung mabigo ako, ang bahay na ito at ang shop na ito, sa iyo na lahat. Kaya mo bang tanggapin ang pusta? Sige, bakit ko tatanggihan ang libreng bahay? 2 kondisyon. Una, 3 araw na saradong pagsasanay. Walang pakikialam mula sa iyo. Pangalawa, pirmahan ang waiver ng pananagutan. Sige, tatanggapin ko ang pusta. Pero huwag mong saktan ang sweetie ko. Paalala lang, hindi dapat mag-alaga ang buntis ng agresibong lahi. Wala kang pakialam diyan, ex. Mahal, nandito na ang aso. Salamat, mahal. Nagwala ba si Buster? Kung mawala ng kahit isang buhok si Buster, siguradong hindi ka na makakapag-stay sa lungsod ng river. Sa 3 araw, kukunin ko ang titulo. Leo, ang asong ito, Oscar winner talaga. Kunin mo ang stun baton. Ngayon, tuturuan ko siya ng mga patakaran. Pakialam mo ang sarili mo. Kapag nakain ko na ang karne ng fetus sa tiyan ng babaeng iyon, susunod, lalagutan ko ang leeg mo. Wala nang dahilan para magpanggap. Alam ko naghihintay ka na maipanganak ang baby na iyon. Gusto mong kumain ng tao, pero naiintindihan ako ng mga tao. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa isang agresibong lahi na kumakagat ng tao? Kamatayan. At ang may-ari mong iyon na laging nagpapalayaw sa iyo mapupunta sa kulungan dahil hinayaan niyang manakit ang mabangis na aso niya, kasama na ang tiyan ng buntis. Labanan siya ng harapan. Hindi. Kailangan kong tiisin ito. Magpakabait. Makaraos lang sa 3 araw na ito. Kapag iniuwi na ako ng babaeng tanga na iyon, ang karne ng fetus na iyon ay akin pa rin. Sa tingin mo kaya mong magpanggap na undercover, ha? Si. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang ituloy ang pagpapanggap. Diyos ko. Kumain na sa wakas ang good boy ko. Leo, apura! Aba, nabaliw na ang aso. Huwag kang maingay. Alam ni Buster na buntis ako. Pinoprotektahan niya ang may-ari niya. Good boy, sulit na sulit ka. Mabango. Yung maliit na karne sa loob, halos handa na. Ilak mo ang aso sa hawla at huwag mo na siyang hayaang lumapit sa buntis. Leo, bakit mo sinisira ang araw namin? Pinoprotektahan niya ang asawa ko. Nakita mo na ba ang asong naglalaway habang pinoprotektahan ng may-ari? Hindi niya pinoprotektahan ang may-ari niya. Binabantayan niya ang pagkain niya.
Pinagmasdan ko siya sa loob ng 3 araw. Sa sandaling maamoy niya ang amniotic fluid ng buntis, nai-excite siya at nagwawala. Ginagawa na niyang biktima ang baby mo. Buisit. 7 taon na si Buster sa akin. Kung gusto niyang kumain ng tao, ginawa na niya noon pa. Dahil naghihintay siya. Naghihintay sa oras na ipanganak ang baby kapag ang karne ay pinakamalambot. Leo, para lang manloko sa amin na bumili ng training courses mo, gagawa ka pa ng mga kalokohang ito. Mahal, tara na. Teka. Ayon sa taya nating 3 araw na ang nakaraan, kung kumain ng normal ang aso, gumaling na ang anorexia. Nora, natalo ka! 2 milyong piso? Card o bank transfer? Ano? 2 milyong piso? ₱4,000. Ituring mo na lang na tip. Isasama namin si Buster. Nora, anong ibig sabihin yan? Nakasaad sa kontrata na 20 milyong dolyar. 20 milyon. Yan ang tawag mo sa pag-aalaga. Ikinulong ang aso at pinagutom ng 3 araw. Binigyan ka namin ng 4,000 dahil naawa kami sa lugar mong ito. Eksakto. 3 beses na yan sa singil ng mga top dog trainer. Bukas kami sa makatuwirang alok. Hindi sa pagiging biktima ng daya. Parang hindi ko siya kilala. Malamang magdamag naglaro. Narito ang pera. Kunin mo o hindi, mahal. Alis na tayo. Kinakagat mo ang kamay na nagpapakain sa'yo, ha? Leo, para kontrolin ang mabangis na asong ito, nagpuyat ka ng 3 magkakasunod na gabi? Sigurado ako magdamag siyang naglaro. Narito ang pera. Kunin mo o hindi. Mahal. Tara na. Leo, halatang umiiwas sila. Kinuha ko ang pera. Pero bilang tagapagsanay ng aso, hayaan mong bigyan kita ng huling babala. Ang kinukuha mo ay hindi na alagang hayop. Oh, ano yon? Mabangis na aso ito, 7 araw na gutom. At ang gusto lang ay punitin ang tiyan mo at kainin ka. Maamo lang ito ngayon dahil ako ang pumipigil dito. Kapag nawala ito sa paningin ko, walang sino man sa pamilya mo ang makakapigil dito. Sino ang tinatakot mo? Ngayong niloko mo kami, nilait mo pa ang sweetie ko. Mahal, huwag kang makinig sa manloloko na ito. Mas mabait pa si Buster kaysa sa tunay na anak. Leo, hinahayaan mo lang silang umalis, kahit tinawag nila tayong mga manloloko. Nakaamoy na ng dugo ang asong iyan. Babalik sila na gumagapang para magmakaawa sa akin. Abangan mo! Tatlong araw ng abala at $4,000 ang nasayang. At naglakas loob siyang sumpain ang sweetie ko, dapat kong punitin ang bibig niya. Mahal, kumalma ka. Umuwi na tayo at pahiwain ni Martha ang ilang top grade wagyu para pakalmahin si Buster. Tama. Si Buster ang guardian angel ng baby ko. Hindi ko siya pwedeng dayain. Oh, tingnan mo kung gaano kalungkot ang good boy ko. Ma'am, bumalik na si Sir. Tiyak na gutom si Buster, di ba? Halika rito. Dinurog ko lang ang ilang prime raw beef bones. Bakit ang tahimik ni Buster ngayon? Dati, sumasakmal siya sa karne. Ngayon, parang ibang aso na siya. Kalokohan. Alam ni Buster na buntis ako at nagiging mabuti siya. Pinoprotektahan niya ang maliit na kapatid niya. Nagsalita ako nang wala sa lugar. Bilisan mo at manganak ka na. Hindi na ako makapaghintay. Diyos ko, inaatake ako. Tulong. Martha, anong sinisigaw mo?
Tinakot mo ang sweetie ko. Ma'am, sinubukan ako kagatin ni Buster. Parang lobo ang mga mata niya. Tingnan mo, nginat-ngat niya ang tubo. Martha, hindi man lang yapakan ni Buster ang langgam. Paano niya nginat-ngat ang tubo? Ikaw mismo ang sumira niyan. At ngayon sinisisi mo si Buster. Sige, Martha, simula ngayon, huwag kang maingay kapag naglilinis, at huwag mo siyang takutin sa pagsigaw. Leo, tigil mo na yan. Tumanggi silang magbayad ng 20 milyong dolyar at tinawag pa tayong mga manloloko at scammer. Wala kang mapapala sa kanila. Wala na silang pag-asa. Tigilan na natin to, okay? Hindi ito tungkol sa pera. Ang 72 oras na pagpigil sa takot na ginawa ko sa halimaw na iyon ay malapit nang mag-expire. Anong mangyayari kapag nawala ito? Sa ngayon, nasa yugto siya ng pagkahibang matinding gutom, agresibo sa pagkain. Kapag bumalik ang pagpigil, ipapakita ng halimaw na ito ang tunay niyang kulay. Aatake siya kahit kanino. Kung gayon, ang pamilya ni Nora ay... Kailangan nating pigilan ito. Kung hindi, sa loob ng 3 araw, mananakit ang halimaw na iyan, garantisado. Ano na? Nora, makinig ka sa akin. Ang anorexia ni Buster ay hindi tunay na sakit. Nasa yugto na siya ng paghuli. Tigilan mo na yan. Nakahiga lang si Buster sa paanan ko. Isang 7 taong gulang na Rottweiler ang ilang araw ng ayaw kumain, nakatitig sa tiyan mo. Hindi ka niya itinuturing na amo mo. Ang baby mo ang tingin niyang biktima at hinihintay niya ang hapunan. At Hindi pwede. 7 taon nang kasama ko si Buster at hindi pa niya ako kailanman nakagat. dahil lang hindi ka pa niya nakakagat, hindi ibig sabihin hindi na siya makakagat ngayon. Kapag nagising na ang instinto sa paghuli, maaari kanyang atakihin at lapaing anumang oras. Tigilan mo ako sa pananakot mo. Hindi ko itatapon si Buster. Ikulong mo siya o ipadala mo siya sa akin. Huwag mo na lang siyang hayaan na lumapit sa iyo. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Mag-ingat ka. Palaging ganyan ang scammer na iyan at peki pa ang mga report na ganyan. Leo, kasuplam-suplam ka. Buster, magpakabuti ka. Hindi mo sasaktan ako o ang maliit mong kapatid, di ba? Ma'am, mag-ingat. Martha, anong nangyari sa'yo? Ang clumsy mo. Tingnan mo, tinakot mo si Buster. Ma'am, sinubukan kanyang kagatin. Nakita ko mismo, naglabas siya ng ngipin. Imposible. Si Buster ay huling regalo ni tatay sa akin. 7 taon na siyang kasama ko. Alam na alam niya ang ugali ng tao. Itong Rottweiler na 7 taon, ilang araw nang hindi kumakain. Nakatitig siya sa tiyan mo, hindi ka na niya itinuturing na may-ari. Ang iyong baby sa sinapupunan ay biktima niya. Hinihintay niya ang kanyang hapunan. Imposible. Noong pumanaw si tatay, umalulong si Buster buong gabi. Siya ang tagapag-alaga na iniwan ni tatay sa akin. Ang dami mong arte. Ma'am, maniwala ka na. Naging masama na ang asong ito kung saktan niya ang baby mo sa sinapupunan. Paano ko maipapaliwanag kay sir? Ikulong mo siya sa basement ngayon. Tama na. Kung maglakas loob ka pang magsalita ng masama tungkol kay Buster, lumayas ka. Hindi kami nagpapatira ng kasambahay na nagdudulot ng gulo. Ako, mag-impake na ako ng gamit ko. Good boy, Buster. Nakatingin si Lolo mula sa itaas. Pinoprotektahan mo ang maliit mong kapatid, di ba? Oh, sinipa ako ng baby. Buster, tingnan mo. Hello sa iyo ang maliit mong kapatid. Halimaw ka!
Akala mo hindi ko alam ang gagawin mo? Hanggat nandito ako, hindi mo sasaktan si ma'am o ang baby niya? Anong ginagawa mo? Baba. Matandang hukluban, patuloy ka sa pakikialam at kakainin din kita. Nagsalita ang aso. Halimaw ito. Ah. Marta, anong nangyari? Bakit ka ganyan? Sir, nagsalita po yung aso. Gusto po nitong kumain ng tao. Tumayo po ito at tinakot ako. Marta, gumising ka ng maaga para magluto ng suplemento ni Nora at ngayon, nag-iilusyon ka. Paano nagsalita ang aso ng mga salita ng tao? Sumusumpa po ako sa buhay ko. Narinig ko po mismo sa tenga ko. Sinabi po nito na, huwag akong makialam sir. Pakiusap po, alisin niyo ito dito. Nasa panganib po si ma'am. Lalong nagiging absurd ito, kaya bibigyan kita ng 2 araw na pahinga at pwede kang umuwi sa probinsya at magpahinga ng ilang araw. Sir, hindi po ako nababaliw sa pagod. Maniwala po kayo sa akin. Ikulong niyo po ang halimaw na iyan. Sinong tinatawag mong halimaw? Marta, narinig kitang sinisiraan si Buster mula sa malayo. Ano ba talaga ang pakay mo? Ma'am, hindi ko po ito ginagawa-gawa. Yung aso kanina, tumayo ito na parang tao at ngumiti sa akin, sabing gusto akong kainin. Kainin ka. Marta, kung mag-iimbento ka ng kwento, gamitin mo naman ang utak mo. 7 taon nang kasama ko si Buster, at mas may bait pa siya kaysa sayo. Sinisindak mo ako para bigyan kita ng pera dahil manganganak na ako, ha? Hindi po, ma'am. Kailangan po ninyong maniwala sa akin. Talaga itong halimaw. Mahal, ayaw ko na siyang makita kahit isang araw pa. Palayasin mo na siya. Marta, buntis si Nora at hindi siya pwedeng ma-stress. Lalo ka nang sumosobra, ngayon sinasabi mo pa na nagsasalita ang aso. Bibigyan kita ng extra, 1 buwang sahod, kaya umalis ka na ngayon. Hindi ako baliw. Nagsalita nga iyong aso at hindi kayo naniniwala sa akin. Kunin mo ang sahod mo at umalis ka, dahil walang lugar sa pamilya namin ang isang kasambahay na nag-iimbento ng kwento katulad mo. Ma'am, kung aalis ako, sino ang magpoprotekta sa'yo at sa mahalagang baby sa tiyan mo? Ang halimaw na iyan ay talagang naging halimaw. Hinihintay nitong manganganak ka. Tumahimik ka, paulit-ulit mo siyang tinatawag na halimaw. Si Buster ay iniwan sa akin ng tatay ko at mas marunong siyang magpasalamat kaysa sayo. Kunin mo ang pera at umalis ka na agad. Ma'am, ingatan niyo ang tiyan niyo at huwag niyo itong iwan mag-isa kasama kayo. Umalis ka. Palaging may pamahiin na walang kabuluhan. Naiinis ako. Mahal, huwag kang magalit. Masama yan para sa baby. Pupunta ako sa opisina para sa meeting at kayo ni Buster ay mag-ingat sa bahay. Sa wakas, katahimikan. Huwag kang matakot, Buster. Si Mommy ang magpoprotekta sa'yo. Sa wakas, wala na ang nakakainis na matandang hakluban. At ngayon walang magpoprotekta sa'yo, babaeng tanga. Hoy, bakit di mo siya lagyan ng tali? Paano kung may makagat ang ganito kalaking aso? Ano ba ang sinisigaw mo? May lahi ang Buster ko, at hindi siya kumakagat kanino man. Kung takutin mo siya, kaya mo bang panagutan? Busta, good boy. Huwag kang tumakbo ng mabilis.
Hintayin mo si mommy. Babaeng tanga, kung hindi dahil sa piraso ng sariwang karne na halos handa na. Bakit ko pa kailangan sundan ka? Ang lakas ng amoy ng gatas. Itong piraso ng karne. Handa na ito ng perpekto. Tulong. Tulong, baby ko. Ah. Salamat. Umatras. Halimaw kang walang ingat. Leo, anong tapang mo saktan ang sweetie ko? Tigilan mo na. Leo, baliw ka ba? Ang tapang mong saktan ang sweetie ko. Nilakad mo ang aso mo ng walang tali. Muntik nitong mapatay ang buntis kanina, kaya kung hindi ko ito sinaktan, dapat ko bang panoorin na kainin siya nito? Huwag mo akong sinisigawan. Si Buster, hindi man lang kakagat ng manok. Gusto lang niyang bumati sa kanya. Anong karapatan mong saktan siya ng ganyan kalakas? Ikaw, abusado sa aso, baliw ka. I-expose kita. Tingnan ninyo, mga tao. Itong si Leo, isang dog trainer, sa mismong kalye. Sinaktan ang sweetie ko, nang walang rason, at pinadugo siya. Nora, tumigil ka sa pagiging unreasonable. Itanong mo sa kanya kung ano ang nangyari. Ikaw, tumaluhong ang aso mo sa tiyan ko. Nakabuka ang panga. Kung hindi dahil sa lalaking ito, ako, Dos M. Ako? Manahimik ka. Ang flashy ng damit mo, at anong murang pabango ba ang suot mo na nagpagalit sa aso ko? Ikaw ang walang klase. Sinisisi mo ang aso ko. Ikaw, imposible ka. Nora, mag-sorry ka. Ako? Mag-sorry? Sa panaginip mo, ikaw ang dapat mag-sorry. Leo, ngayon ikaw dapat kang lumuhod at mag-sorry sa sweetie ko at bayaran ang medical bills. Kung hindi, titiyakin kong matatapos ka sa dog training industry. Paano kung hindi? Hindi. Papatayin kita. Walang hiya kang scammer. Ikaw. Anong tinitingnan mo? Kulang pa sa'yo ang pambubugbog. Paano mo nasaktan ang sweetie ko? Nora, isang beses pa kitang babalaan. Ang halimaw na ito ay ganap ng nagising ang instinto sa paghuli at sumugod siya sa buntis na babae. Drill lang iyan sa pangangaso. Patuloy ka lang. Sige, magsinungaling ka. Ang tunay na target niya ay ang baby sa sinapupunan mo mula pa noong una at hinihintay kanyang manganak. Haha, Leo, may paranoia ka ba? Si Buster lang ang iniwan sa akin ng tatay ko. At halatang pinoprotektahan niya ako kanina. Nagseselos ka lang dahil mayaman ang pinakasalan ko at sinasadya mo akong sumpain. Ang magandang payo ay sayang lang sa isang sinumpang tanga. Buhay mo yan, kaya bahala ka na. Tara, dadalin kita sa ospital para magpa-check up. salamat. Salamat talaga. Lumayas ka, scammer ka. Huwag ka nang magpakita sa akin. Good boy, Buster. Dadaling ka ni Mommy sa bahay para sa top grade Wagyu beef, kaya wag na nating pansinin ang baliw na iyon.
Leo, yung video sa City Park, nag-viral na. Ang buong internet, binabash ka, at nagbabanta silang i-dox ka. Mag-live? Kung mag-live ka ngayon, babashin ka nila ng todo. Mag-live. Gago. Pinalo pa niya ang aso ng buntis. Impyerno ka. Ako si Leo. Pinalo ko ang aso. Umalis ka. Hindi kami naniniwala sa mga palusot mo. Una, tingnan mo ang tenga nitong nakatiklop. Bumaba ang sentro ng grabidad nito. Hindi ito takot. Ito ang klasikong aktibong postura sa paghuli ng halimaw. Buisit. Nakakatakot yan, di ba? Totoo ba? Pangalawa, biktima nito. Hindi ang buntis na babae, kundi ang baby sa tiyan niya. Pangatlo, may-ari ng aso. Kung nanonood ka, hindi ka nito sinasamahan sa pagbubuntis. Naghihintay ito ng tamang oras para mahinog ang laman sa loob. Buwisit, ganyan ka ba kadesperado para sa kasikatan? Paano mo nagawang isali ang baby ko dito? Ire-report kita. Binyong. Ay, sinipa na naman ni baby si mommy. Busta, gutom ka na. Ngayon, Mahal, umuwi na ako. Mahal, nandito ka na. Si Buster, ang bait, good boy. Binabantayan niya si mommy. Mahal, bakit ka nakatulog sa sopa? Baka magkasakit ka. Dinala ko si Buster sa paglalakad kanina at na-encounter namin ang hayop na si Leo. Galit na galit ako, sumakit ang ulo ko. Leo, yung scammer na yan, ano na naman ang ginawa niya? Baliw siya. Pinalo niya si Buster ng patpat sa kalye at sinabing gusto raw kainin ni Buster ang baby sa tiyan ko. Galit na galit ako. Sinampal ko siya. Buti nga, yung gahaman na scammer na yan, kung mangahas siyang guluhin ka ulit, ipapahuli ko siya sa pulis. Okay lang ba si Buster? Pinalo siya sa ilong at nagsimulang dumugo. Nakasasakit ng puso ko. Good boy. Bukas, papabili ako sa assistant ko ng imported na canned food para sa'yo para gumaling ka. Mahal, magpahinga ka muna. Magluluto ako sa kusina ng bird's nest soup para sa'yo. Salamat, mahal. Sumpang lalaki. Sinira niya ang mga plano ko. Buster, anong ginagawa mo? Layas. Honey, bakit ka ba kabado? Tinakot mo ako. At si Sweetie rin. Honey, di ba sa tingin mo, Buster, parang iba na siya lately? Kakaiba. Anong kakaiba sa kanya? Di ba siya laging good boy? Hindi, honey, tinitigan niya ang tiyan mo, at sinubukan ka pang atakihin. Pinaniwala ka lang ni Leo at Martha sa mga kasinungalingan nila. Araw-araw siyang nasa tabi ko. Paano siya magkakaroon ng masamang intensyon? Sobra ba talaga ang stress ko kaya mali ang nakita ko? Sige, huwag kang masyadong paranoid. Buster, labas. Ano ba ang ingay na ito sa kalagitnaan ng gabi? Nora, may kakaiba talaga sa asong ito. Kanina lang, nakatayo ito sa tabi ng kama, halos dumidikit ang ilong nito sa tiyan mo.
May normal bang aso na tititigan ka ng ganyan sa kalagitnaan ng gabi? Nag-aalala lang siya. Noong nandito si Martha, lagi siyang pumapasok sa kwarto. Bakit hindi mo naisip na kakaiba iyon dati? Dati, nagwawagwag ito ng buntot at tumatahol. At ngayon, wala ni isang tahol. Makinig ka sa akin. Bukas, ikulong si Buster sa basement. At huwag mo siyang palabasin hanggang manganak ka. Ben, baliw ka na ba? Sana'y si Buster na nakakagala sa buong bahay. Ang basement ay madilim at nakakatakot. Paano niya kakayanin? Ginagawa ko ito para sa kaligtasan mo at ng baby. Mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi. Mas gusto mong maniwala sa kalokohan ng ibang tao kaysa pagkatiwalaan ang aso na 7 taon na sa atin. Kung sa tingin mo ay sobrang kakaiba, matulog ka sa sofa at tumigil ka na sa pag-istorbo sa akin dito. Honey, nurse, may emergency sa project na iyon. Kailangan kong mag-business trip ng 3 araw. Oh, Honey, huwag kang magalit. Nababahala ako na mag-isa ka sa bahay habang wala ako. Paano kung papabalikin ko si Martha at doblehin ang bayad sa kanya? honey, ano ang ibig mong sabihin? Iniisip mo pa rin na sasaktan ako ni Buster. Ipinipilit na may magbantay sa akin, hindi ba? Hindi, sa laki ng tiyan mo, kung manganak ka, paano mo kakayanin kung walang tao sa paligid? Ang due date ay 1 buwan pa. Nandito si Buster, protektahan niya ako. Kung maglakas loob kang ibalik si Martha, lalayas ako. Nora, nararamdaman ko lang na ang asong ito. Tama na. Naimpluwensyahan ka na ni Leo at ng iba. Kung maglakas loob kang targetin si Buster ulit, huwag ka nang bumalik. Good boy. Huwag kang matakot. Sige, alagaan mo ang sarili mo. Tawagan mo ako agad kung may mangyari. Leo, napanood ko ang live stream mo. Iligtas po si ma'am. Pinalayas ka niya. Leo, kakaiba talaga ang asong iyon. Nagsalita ito sa akin ng mga salita ng tao. Alam kong walang naniniwala sa akin, pero sumusumpa ako sa buhay ko. Sinabi ba nitong kakainin ka rin kung makikialam ka pa? Paano mo nalaman? Anong oras na ngayon? 4:20 ng hapon. Nasa business trip ba si Ben? Oo, kakatawag lang sa akin ni Sir. Tapos na ang 72 oras. Lubos na nabigo ang pagsugpo. Talagang wala na itong kontrol. Ibigay ito kay Nora. Ayos lang. Kung hindi siya maniwala sa akin, papanoorin mo na lang siya ng 3 surveillance video sa loob. Paano kung hindi pa rin siya maniwala? Tinuturing niya ang asong iyon na parang sarili niyang anak. Ipaalala mo sa kanya, kung marinig niya ang aso na kumakamot ng pinto sa gabi, huwag mong buksan. Kung may ibabagsak si Buster para mailabas siya, huwag kang gumalaw. Sige, o huli na ang lahat. Bakit ka nandito ulit? Hindi ba't binayaran ka na namin? Umalis ka. Ma'am, hindi po ako papasok. Tingnan niyo po itong USB drive. Sabi ni Leo, magmakaawa ako sa inyo. Ma'am, kung makarinig kayo ng pagkatok sa pinto sa hating gabi, huwag niyo itong buksan. Buster, nasa business trip si Daddy. Pinaalis ko rin si Martha. Kaya tayong dalawa lang sa ilang araw. At protektahan mo si Mommy at ang baby, di ba? Buster, anong problema? Halika, yakapin kita. Buster, umalis ka sa daan. Kukuha lang ako ng tubig. Ikaw, hindi ka akin. Buster, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ha? Pinatay mo ako sa takot. Buster, bakit ka ganyan ngayon? Kakaalis pa lang ni Daddy, nag-aaklas ka na.
Anong gusto mo? Yung halimaw na iyan, hindi ka sinasamahan sa pagbubuntis mo. Naghihintay lang ng tamang oras. Naghihintay na maluto na ang laman sa loob. Ikaw. Totoo ba lahat yan? Hoy, mahal, kakalanding ko lang. Bakit galing sa landline ang tawag ng nurse? Mahal, kinamot ako ni Buster. Dinidilaan niya ang dugo ko. Kakainin niya ako. Paano nangyari yon? May nangyari bang tinakot siya? Kaya nagkaroon ng stress response. Nasaan ka ngayon? Nasa kwarto ako. Nakalock ang pinto. Nasa sala ang phone ko. Sige, iwan mong nakalock. Huwag kang lumabas, kahit anong mangyari. Magbubuk ako ng next flight pa uwi ngayon din. Hintayin mo ako. Ma'am, kumakamot si Buster kagabi ng hating gabi. Huwag mong buksan ang pinto, kahit anong mangyari. Ang good boy mo para kay mommy. Eto, may jerky treat para sa iyo. Natakot lang siya dahil nahulog ang lamp. Paano niya ako kakainin? Nagsisinungaling si Mahal. Sa akin. Eksakto. Busta, natakot ka ba sa nahulog na lampara? Alam mo ba kung anong mali ang ginawa mo? Umhom. Hindi ka sinisisi ni Mommy. Pumunta ka sa sala at hintayin mo si Daddy na umuwi, okay? Talagang stress response ito. Karaniwan, mabait naman siya. Hindi naman talaga niya sinadyang kagatin ako. Ang gabi na, bakit hindi pa umuwi si Honey? Sira ang phone ko. Nasa sala pa ito. Anong gagawin ko? Buster, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Gutom ka ba? Hindi ba binigyan na kita ng treats? Tama si Leo. Hindi mo naman ako pinoprotektahan. Hinihintay mo ako. 2 oras na. Hindi ko alam kung saan nagpunta ang asawa ko. Ang phone ko, kailangan ko makuha ulit. Tumahimik na. Siya ba ang lumabas mag-isa? Busta, kilala mo ako, di ba? Si Mommy ay kukuha lang ng phone. Hindi kita sasaktan. Sagutin mo ang phone. Honey, sagot. Nora, kakarating ko lang at nasa kotse ako. Okay ka lang, Nora? Tutulungan mo ba ako? Ha? Nora, driver, bagalan mo. Manatili ka sa akin. Nora, buksan mo ang pinto. Nandyan ka ba? Nora, sandali. Darating na ako. Leo, tulungan mo ako. Hayop, lumayo ka.
hayop. Hinahanap mo to. What? Magayos ka. Ang sakit. Aray. Hindi ko na kaya. Darating na ang baby. Iligtas ang baby ko. Boss, ihahatid kita sa ospital. Buntis na babae, nilapa ng isang malaking aso, dumudugo ng malala. Dalhin ang gurney dito. Bilis! Ihiga siya ng patag dito. Ingatan ang tiyan niya. Nagmamakaawa ako. Iligtas ang baby ko. Ipunin mo ang lakas mo. Para sa or. Leo, Nora, ano ang ginawa ninyo sa asawa ko? Nasa surgery siya. Bitawan mo. Sinaktan mo ba ang aso at pinagalit mo siya? Si Buster ay hindi man lang tumatahol. Paano siya makakagat ng tao? Halos naputol ang braso ng asawa mo sa kagat. Wala ka man lang pakialam. At ang una mong tinatanong ay ang aso. Kung hindi mo sinipa ang pinto at tinakot siya, mababaliw ba siya? Noong sinipa ko ang pinto, ang halimaw na iyon ay kakainin na ang baby mo. Ako ang nagbayad ng medical bills, $600. Huwag mong kalimutang bayaran ako. Tumigil ka dyan. Huwag mong isiping makakatakas ka sa responsibilidad. Ipakita niya. Tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag ang sarili mo. Doktor, kumusta ang asawa ko? Ano naman ang baby? Premature ang baby. May malalang hypoxia. At dinala sa ICU, nasa critical na kondisyon. Kumusta naman ang asawa ko? Inatake ng mabangis na aso ang ina, at sobrang takot siya, plus uterine atony, na nagdulot ng matinding pagdurugo pagkatapos manganak. Para mailigtas ang buhay niya, kinailangan naming putulin ang bahagi ng patay na tisyo ng matris. Tanggalin? Ang matris? Oo, ang matris niya ay sira na hindi na maaayos, ibig sabihin, baog na siya ngayon. Permanente. Baog, pamilya, pirmahan na ang consent form ngayon. Kung magtagal pa, nasa panganib na siya. Lily, ililipat ko sa iyo ang gastos medikal, pero sobrang nasaktan mo ang aso ko, kaya quits na tayo. Kids? Hindi naman patay ang halimaw na iyan. Tumakas ito mag-isa. Mas mabuti pa, manalangin ka na hindi ito bumalik para sa'yo. Ben, nasaan ang baby ko? Huwag kang gumalaw, Nora. Kakagaling mo lang sa operasyon, ingat na huwag mapunit ang sugat mo. Tinanong kita, nakaligtas ba ang baby? Kausapin mo ako. Nakaligtas siya, lalaki siya. Premature siya at may hypoxia. Sabi ng doktor, kailangan niya ng incubator sa ICU ng ilang araw. At least buhay siya. Gusto ko siyang makita. Hindi ka pwedeng bumangon ngayon. Nagkaroon ka ng pagdurugo pagkatapos manganak. Halos hindi ka namin nailigtas. Mag-focus ka muna sa paggaling. Nag-interrupt kami para sa urgenteng police alert. Kaninang umaga, ang ating lungsod ay nagkaroon ng dalawang magkasunod na insidente ng pag-atake ng mabangis na aso sa mga buntis. Ipinapakita ng surveillance footage, ang itim na asong sangkot ay malaki at sobrang agresibo. Nanawagan ang pulisya sa publiko na maging alerto. Buster, iyan si Buster. Nag-i-imagine ka lang. Isang ligaw na aso lang yan. 7 taon ko siyang pinalaki. Makikilala ko siya kahit abo na siya. Siya iyan. Mahal, kumalma ka, kakagaling mo lang sa operasyon. Kung pumunta si Buster sa ospital, kung may mangyari sa baby natin, Hindi mangyayari iyon. Hinahabol siya ng mga pulis, hindi siya maglalakas loob. nagsisinungaling ka sa akin. Hinabol pa niya ako, siguradong pupuntahan niya ang baby natin. 3 buntis na babae ang malubhang nasugatan sa mga pag-atake ng mabangis na aso sa lugar. Itinaas ng pulisya ang gantimpala sa $20,000. Pinaghihinalaang nag-mutate ang aso at sobrang agresibo. Mga mamamayan, manatiling ligtas.
3 sa loob ng 3 araw. Pagkakamali ko na hindi kita pinatay noon. Pinakawalan ko siya, kaya ako ang tatapos sa kanya. Leo, magulo na sa labas. Tinatarget ng asong yon ang mga buntis. Pati ang SWAT ay walang nakuha. Pati ang mga delivery drivers ay takot mag-deliver. Para saan ang lahat ng yan? Para patayin ang aso? Baliw ka ba? Sabi sa balita, nag-mutate ang aso. Mapapatay ka niyan. Pinakawalan mo ito. E ano ngayon? Sariling aso ni Ben ang kumagat sa asawa niya. Anong pakialam mo diyan? Iniligtas mo na ang buhay ni Nora. Sa tingin mo may utang ka sa kanila? Nasa labas yan at umaatake ng tao. Trabaho yan ng pulis. Hindi pa gumagaling ang mga galo sa kanang braso mo. Huwag na tayong makialam, okay? Sa oras na mahuli ito ng pulisya, sinong nakakaalam kung ilan pa ang masasaktan nito? Hindi ako nagpapabayani. Nakatakas sa akin si Buster. Ang halimaw na iyon ay dapat mamatay sa aking kamay. Baliw. Lintik na baliw. Anong ginagawa mo dito? Para manlait? Kapag naglalandi ang asong iyan o nasa siklo ng hayop, saan ito pinakagusto magtago? Umalis ka. Hindi ka welcome dito. Kakagaling lang ng asawa ko sa operasyon. Bawal siyang ma-stress. Patuloy itong umaatake sa mga buntis. Pwedeng anak mo ang susunod. Sinungaling ka. Natikman na nito ang dugo mo. Pagkatapos mag-mutate, naging mas matalas ang pang-amoy nito at susundan ka nito sa pamamagitan ng pang-amoy. Perpektong biktima nito ang isang sanggol sa incubator. Tigilan mo na kaming takutin, gago. Hinahanap na siya ng mga pulis, anong pakialam mo? Bitawan mo. Tigilan niyo ang away. Sige, magsasalita na ako. Ito, dati itong tumatakas kapag naglalandi, at lagi ko itong nahahanap sa inabandon ng meatpacking plant sa Southside. Saan sa plant ito gustong manatili? Sa imbakan sa ilalim ng lupa. Hindi ito nakakakita ng liwanag doon, at maraming patay na daga doon. At gusto nito ang karne na hilaw at may dugo. Nakuha ko. Leo, kung gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan, pero wag mong dalhin ang halimaw na iyan sa ospital. Leo! Nakuha ko na ang dugo ng baboy at hilaw na baka na hiniling mo. Tara na, sa Southside Meatpacking Plant. Sasama ka talaga? Leo, yang aso ngayon, kahit ang SWAT, hindi ito mahuli. Kung tayo sasama, patay na tayo. Iwan mo na ang mga gamit at umalis ka. Ako na lang ang mananatili doon. Kalokohan! Ako si Toby. Iiwan ko ba ang kaibigan ko at tatakas? Kung mamamatay tayo, sabay tayong mamamatay. Isabit ang karne, 1.5 metro mula sa lupa. 1.5 metro. Naabot ba iyon ng aso? Sa kasalukuyang laki nito, ang 1.5 metro ay perpektong taas para ito ay sumalakay at kumagat. Ibuhos ang dugo mula sa gate hanggang sa base ng haligi. Masyadong malakas ang amoy. Maaakit ba talaga ito? Ang instinct ng hayop ay manghuli ng pagkain. Hanggat gutom ito, darating ito. Umakyat ka. Leo, 2:00 ng madaling araw, walang tao sa paligid. Sa tingin mo ba, lumipat na sa ibang teritoryo ang mabangis na asong iyon? Tumahimik ka. Tigil.
Bakit ka nandito? Para pagtawanan ako. Kapag naglalandi o sumasailalim sa fertilisasyon ang aso, saan ito mahilig magtago? Lumabas ka. Hindi ka welcome dito. Ang asawa ko kakopera lang, hindi siya dapat ma-stress. Patuloy itong umaatake sa mga buntis sa labas. Susunod ang anak mo. Nagsisinungaling ka. Natikman na nito ang dugo mo. Pagkatapos ng mutation, mas matalas na ang pang-amoy nito. Hahabulin ka nito gamit ang iyong amoy. Ang baby sa incubator ay perpektong biktima para dito. Tigilan mo na ang pananakot sa amin. Hinahanap na ng pulis iyan. Simula kailan naging pakialam mo? Bitawan mo. Huwag na kayo mag-away. Makinig kayo. Yung aso, noong naglalandi, dati itong tumatakas. Lagi ko itong nahahanap sa abandonadong planta ng karne sa Southside. Saan sa planta ito mahilig manatili? Sa imbakan sa ilalim ng lupa. Wala itong liwanag doon, maraming patay na daga. At gusto nito ang hilaw na karne na duguan. Nakuha ko. Leo, kung mamamatay ka, hindi kita pipigilan, pero huwag mong dalhin ang halimaw na iyon sa ospital. Leo, nakuha ko na lahat ng dugo ng baboy at hilaw na baka na hiniling mo. Tara na, sa planta ng karne sa Southside. Sigurado ba tayong pupunta? Leo, ngayon ang asong iyon. Kahit ang SWAT hindi ito mahuli, magpapakain lang tayo dito. Ihulog mo ang gamit at umalis ka na. Ako na lang ang mananatili. Ako na lang ang mananatili doon. Kalokohan. Ako ba yung tipong iiwan ng kapatid at tatakas? Kung mamamatay tayo, sabay tayong mamamatay. Isabit ang karne, 5 talampakan mula sa lupa. 5 talampakan. Maabot ba ng aso iyon? Sa laki nito ngayon, 5 talampakan ang perpektong taas para tumalon at kumagat. Ibuhos ang dugo mula sa tarangkahan hanggang sa ilalim ng haligi. Napakalakas ng amoy nito. Kaya talagang maaakit ang aso. Ang instinct ng hayop ay maghanap ng pagkain. At kapag nagutom ito, darating ito. Umakyat ka. Leo, 2:00 na ng madaling araw at wala man lang bakas nito. Kaya baka lumipat na ng teritoryo ang mabangis na aso na iyon. Tumahimik ka. Tigil! Ang laki. Aso ba talaga yan? Maghanda na. Nakita niya tayo. Hila! Tatlong araw na mula ng atake ng mabangis na aso sa lokal. Pinalawak ng pulisya ang kanilang paghahanap. Wala pa ring bakas ng aso. Tumaas na ang pabuya sa 40,000 dolyar. Oh, Leo, tigilan mo na. 3 araw na. Wala ni isang bakas. Tiyak lalabas ulit yan. Kailangan niyang kumain. Kahit pulis, hindi siya mahanap. Saan ba tayo hahanap? Baka umalis na siya ng lungsod. Southside, Eastside, Downtown, wala siyang nagpakita kahit saan. Umiiwas siya sa paghuhuli. Anong ginagawa mo dito? Leo, tulong. Anong nangyari? Nora, nabaliw na. Sabi niya, nakatingin daw si Buster sa kanya sa labas ng bintana ng ward ng hating gabi. Kalokohan, nasa 3rd floor ka. Paano makakaakyat ang aso diyan? Akala ko ring baliw siya hanggang kaninang umaga.
Nang makita ko ito sa hallway, sa labas ng ward. Ginamit niya ang drain pipe at ang aircon unit. Para umakyat. Talagang dumating siya para maghiganti kay Nora. Hindi siya nandito para maghiganti, minamanmanan niya ang lugar. Minamanmanan ang lugar. Umuunlad ang katalinuhan niya. Alam niyang maraming tao sa ospital, kaya hindi siya kumilos ng direkta. Naghihintay siya ng pagkakataon. Ano ang gagawin natin? Ililipat ko si Nora sa ibang ospital. Hindi makakatulong ang paglipat sa kanya. Sinaulo niya ang amoy ni Nora. Mahahanap niya siya kahit saan siya pumunta. Ano ngayon ang gagawin natin? Hindi ako pinaniniwalaan ng pulis. Sabi nila balahibo ito ng pusang gala. Painin siya palabas. Nora, ikaw na mismo ang magsabi dumating ba kagabi ang halimaw na iyon. Nakadikit sa bintana ang berdeng mga mata niya, diretsyong nakatitig sa tiyan ko. At naaalala pa rin niya ako. Naghihintay lang iyan ng pagkakataon. Madaming tao sa ospital sa araw, kaya hindi iyan mangahas dumiretso. Anong gagawin natin? Tatawag ng pulis? O, tatawag na ako ngayon. Akala lang ng pulis, stress ka lang. At sa oras na mag-set up sila, napunit na nito ang lalamunan ng asawa mo. At hindi rin nito titigilan ang bagong silang na sanggol. Anong mungkahi mo? Hindi ka ba profesional na tagapagsanay ng aso? Napakatuso na niyan ngayon. Kaya pain na lang ang gagamitin natin. Gamit ang pain? Anong pain? Pain? Sa pinakagusto nitong mabiktima, Tay, gusto mong maging pain ang asawa ko? Babaliin ko yung leeg mo, hayop ka. Tigil. Tigilan niyo yan. Payag ako. Iyan ay halimaw na mutant at kakainin ka niyan. Ako ang target niya, pati na ang baby namin. Araw-araw na hindi natin siya nahuhuli, nabubuhay tayo sa takot na mamatay. At hindi ko na ito kaya. Leo, iniligtas mo ako dati, at ngayon, pinagkakatiwalaan kita. Anong kailangan kong gawin? ngayong gabi, magpalit kayo ng kwarto. Leo, bakit nandito rin ang mga pulis? Tumawag si Ben ng pulis. Natakot siya para sa asawa niya. Ito ay isang malakas na pampatulog para sa hayop, pero makapal ang balat ng halimaw na iyan. Huwag asahan na isang turok lang ang makapagpapatulog dito. Nasaan si Ben? Bakit hindi namin siya nakikita? Nasa surveillance room siya para hindi siya magwala at makagulo dito. Leo, bakit hindi siya sumusulo? Sumisinghot siya. Nararamdaman niya ang ambush. Sobrang layo, sobrang dilim, di garantisado, ang malinis na putok. Lumayo ka. Barilin mo! Sablay. Hindi sapat ang lalim ng dart na pampatulog. Masyadong makapal ang balat niya. Nora, bumaba!
Kapitan Davis, ilabas mo siya dito. Ian, takpan mo ako. Laban. Mag-ingat, Leo. Leo, lumayo ka. Hindi ako makabaril. Hanap mo yan. Kapitan Miller. Apoy, Baliw ka ba? Matatamaan ka. apoy. Ang droga. Bakit hindi pa ito gumagana? Buwisit, bitawan mo. Leo, ayos ka lang? Mabubuhay ako. Tawagan ang ambulansya. Bilis. Gusto mo talagang mamatay. Walang pumigil sa kanya noon. Nakasalanan ko. Ang gulo na ginawa niya. Ako ang maglilinis. Salamat. Nora, ayos na. Sabi ng pulis, dinala nila ang aso sa isang espesyal na research lab. Ang reward money, $20,000. Sabi ni Kapitan Davis, ililipat niya ito sa bank account mo. $20,000. Leo, mayaman na tayo. Mula ngayon, bantayan mo ng mabuti ang asawa mo. Ann, ganitong bagay? Isang beses ko lang haharapin. Sigurado. Mula ngayon, hindi ko siya iiwan. Kumain ka ng mansanas, Leo. $20,000. Kapag nakalabas ka na ng ospital, mapapaayos natin ang training ground. Uy, hindi ba yan si Prinsesa Nora at Ben? Nandito na naman kayo para manggulo? Huwag kang magkamali ng akala, iho, nandito kami ngayon para tuparin ang pangako namin. Leo, pasensya na. Tuwing pumipikit ako nitong nakaraang buwan, nakikita ko yung halimaw na nakaawang ang panga. Kung hindi mo isinugal ang buhay mo para pigilan iyon, patay na sana ako at ang anak ko. Naayos na ang aso. Kaya kalimutan na natin to. Leo, narito ang $20 milyong. Tungkol sa kasunduan sa pusta, talo kami, patas na patas. Ang password ay 6 na valo. $20,000? Seryoso ka? Kusang loob kong ibinibigay itong 20 milyon. Isipin mo na lang bayad ito sa aking kayabangan at katangahan noon at sa sobrang pag-aalaga sa halimaw na iyon. Leo, yaman na tayo. Ngayon hindi lang natin mapapalawak itong kubong ito ng 10 beses, kundi makabili rin ng mansyon sa downtown. Asikasuhin mo ang papeles bukas. Sige, bibili ba ng bahay o kotse? Kanino ilalagay ang pangalan? Magrehistro ng Charity Foundation. Ilagay mo lahat ng perang iyon dito. Lahat? Partikular para sa pagwawasto ng pag-uugali ng mga ligaw na aso at edukasyon sa publiko tungkol sa responsableng pag-aalaga ng aso. Leo, baliw ka ba? $20 milyong iyan. Magkano ba ang kinikita ng kubong ito sa isang taon? Isinugal mo ang buhay mo para sa perang iyan. At ibibigay mo lahat. Isinugal ko ang buhay ko para iligtas ka dahil isa akong profesional na tagapagsanay ng aso. Hindi ko kayang panoorin ang isang halimaw na kumakain ng tao. Kinukuha ko itong pera dahil ang pusta ay pusta. Kailangan niyong matuto ng leksyon. Kung paano ko gagastusin, bahala na ako. Ngayon, umalis na kayo at lumayo kayo sa mga agresibong lahi. At Lamantano, Salamat, Leo. Leo, kinagat ba ng aso yung utak mo? $20 milyong iyan?
Hindi man lang ako nakatikim. Tigilan mo na yung kalokohan. Mag-map ka ng sahig. May mga customer tayo mamayang hapon. Mr. Liu, Miss Wang, stable ang vital signs ng baby at pwede na siyang ilipat sa general ward ngayon. Miss, Babi ko. Nora, okay ka lang. Nakaligtas ang anak natin. Mahal, pangalanan natin siya. Ikaw na bahala, kahit ano ang sabihin mo. Tawagin natin siyang Leo. Leo, Salamat sa bagong buhay. Lahat ng itinuro ni Leo sa akin, ipapasa ko sa kanya, eksaktong gaya ng dati. ano ang ituturo mo? Igalang ang buhay. Pahalagahan ang instinct. At huwag maging kasing yabang at tanga ng nanay niya dati. Leo, puno ang schedule natin ngayon. 3 pagtatasa ng pagwawasto sa umaga at 2 lecture sa komunidad tungkol sa tamang pag-aalaga ng aso ngayong hapon. Handa na ang lahat ng gagamitin sa lecture. Huwag mo nang maiwanan ang kagamitan sa pagpapakita ng tali tulad noong nakaraan. Huwag kang mag-alala na isakay na ang mga iyon sa kotse. Ay, saka pala, nagpadala lang si Ben ng litrato ng sanggol sa unang buwan. Sabi niya kay Ian daw yon. 1 buwan na siya ngayon At nagbigay pa siya sa pundasyon natin ng 2 truck ng sponsorship ng pagkain ng aso. Mukhang natuto na rin sila sa wakas. Iingatan mo ang litrato. Ilagay mo sa display room. Leo, Halos 100 aso na ang natanggap natin sa pamamagitan ng pagsagip at pagwawasto. sulit na sulit ang 2 milyong dolyar na yon. Panimula pa lang ito. Tayo na. Tingnan natin ang mga bagong file na kararating lang. Leo, may babae sa labas na may dalang husky at humihingi ng tulong. Sinira raw ng husto ang bahay, kaya nagbabanta na ang asawa niyang makipagdiborsyo. Tingnan natin sa labas.